Habang binago ng mga unmanned aerial system ang modernong digmaan sa mundo, sa unang pagkakataon ay idineploy na ng Amerika sa bansa ang makabagong armas nito na high-power microwave system at tinuruan pa ang mga sundalong Pilipino sa paggamit nito. Anong armas kaya ito? Alamin ang buong detalye mamaya. At ilang araw matapos dumaan ang mga barkong pangdigma ng China sa West Philippine Sea, ay idineploy na rin ng Amerika sa karagatan ng bansa ang carrier strike group nito na pinangungunahan ng American flagship na USS Nimitz. At habang nagsasagawa ng mga pagsasanay ang mga barko ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, abay isang barko ng China ang naglakas loob na lumapit sa isang barkong pandigma ng Pilipinas. Ngunit lumayo ito nang makitang paparating na ang isang warship ng Amerika. Hindi lang mga missile system na mga sandata ang dinala ng mga Amerikano sa bansa tulad ng Typhoon, Nemesis, Madis at Avengers, dahil nasa bansa na rin ngayon ang kanilang makabagong armas na tinatawag na Leonidas. Dahil sa deployment nito sa bansa at upang magkaroon din ng kaalaman ng mga sundalong Pilipino, lumahok ang mga tauhan mula sa 960 Air and Missile Defense Group ng Philippine Air Force sa isang subject matter expert exchange kasama ang multi-domain task force ng US Army na tumututok sa Leonidas high-power microwave system na isang anti-drone weapon system sa San Antonio, Zambales. Sa isang mundo kung saan binago ng mga unmanned aerial system ang modernong digmaan, ang US Army ay gumawa ng isang makabuluhang hakbang upang labanan ang umuusbong na banta sa pamamagitan ng pag-deploy ng cutting-edge Leonidas high-power microwave anti-drone system sa Pilipinas na nagbibigay ng mahalagang pagkakataon para sa mga tauhan ng Philippine Air Force na makakuha mismo ng kaalaman sa kakayahan ng sistema. Ang deployment ng Leonidas sa bansa ay nakatalaga bilang bahagi ng magkasanib na pagsasanay sa Indo-Pacific na naglalayong pahusayin ang panrehiyong seguridad sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, kung saan ang China ay may mga unmanned aerial system na lalong ginagamit para sa surveillance at potensyal na pagsalakay. Ang desisyon na dalhin ang Leonidas sa Pilipinas ay sumasalamin sa hindi lamang isang teknolohikal na paglukso, kundi pati na rin sa isang estratehikong pagsisikap na palakasin ang deterrence ng isang rehiyong kritikal sa pandaigdigang kalakalan at katatagan. Ang mabilis na paglaganap ng mga drone ay nagbago sa mga salungatan o digmaan sa buong mundo, mula sa mga larangan ng digmaan ng Ukraine at Middle East, kung saan ginamit ito ng Ukrainian forces at Israel Defense Forces. Ginamit din ito ng mga teroristang grupo tulad ng Hamas at Hezbollah. Pinabagsak din noon ng HTS ang rehimeng Assad gamit ang mga drone. Maging ang China ngayon ay mayroon na ring libo-libong mga drone na ginawa at inidisenyo upang gamitin sa digmaan. Ang drone kasi ay mas mura, mas malawak na magamit at may kakayahang magsagawa ng mga komplikadong misyon. Ang mga drone ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga estado sa mga paraang hindi pa naiisip noon. Kaya't bilang tugon, ang Amerika ay bumuo ng mga pangontra at ito ang high-power microwave system na Leonidas bilang isang game changer. Hindi ito tulad ng tradisyonal na kinetic defense na umaasa sa mga missiles o baril. Dahil gumagamit si Leonidas ng electromagnetic energy para i-disable ang mga drones sa pamamagitan ng pagsira ng kanilang mga electronics na nag-aalok ng scalable at cost-effective na solusyon para kontrahin ang mga swarming o maramihang drone strike. Ang pag-deploy nito sa Pilipinas na isang pangunahing kaalyado ng Amerika na may estratehikong kinalalagyan malapit sa pinagtatalunang tubig ay hudyat ng isang maagap na diskarte sa pagtugon sa mga banta sa isang rehiyon kung saan tumataas ang mga alitan sa dagat. Ang deployment ng Leonidas sa bansa ay nagdadala ng parehong mga pagkakataon at hamon para sa Armed Forces of the Philippines. Ang pag-access ng advanced na teknolohiya ng Amerika ay nagpapahusay sa kanilang kakayahang protektahan ang mga teritoryo na tubig at tumugon sa mga aerial incursions laban sa China. Ang pagpapakilala ng Leonidas sa Pilipinas ay higit pa sa isang maniobra ng militar. Ito ay isang testamento sa pagbabagong kapangyarihan ng teknolohiya
Amerika sa modernong tunggalian. Sa ngayon, nakapwesto ang Leonidas sa Pilipinas bilang isang kalasag laban sa banta ng drone gamit ang isang sistemang pinagsama-sama ang inobasyon sa pagiging praktikal. Ang Amerika at ang kasosyong Pilipinas ay nagtakda ng landas tungo sa higit na katatagan sa isang rehiyon na puno ng kawalan ng katiyakan. Samantala, ilang araw matapos i-deploy ng China ang kanilang battle carrier group na dumaan sa West Philippine Sea na pinangungunahan ng aircraft carrier nito na Shandong kasama ang 6 pa nitong escort, ang Amerika ay nag-deploy din ng carrier strike group nito na pinangungunahan naman ng kanilang flagship na USS Nimitz 768. Ayon sa isang press release ng US Navy, ang American Nimitz Carrier Strike Group ay tumatakbo na ngayon sa Philippine Sea. Sinabi ng US Navy na ang hakbang na ito ay nagpapakita ng kahandaan sa pagpapatakbo ng barko at pangako ng US Navy sa isang ligtas at maunlad na rehiyon ng Indo-Pacific. Sa isang pahayag, sinabi ni Rear Admiral Maximilian Clark, commander ng Carrier Strike Group 11, na ang pagpapatakbo bilang isang Carrier Strike Group ay humahasa sa kanilang kakayahan na mapanatili ang patuloy at may kakayahang puwersa sa dagat, laging handang magbigay ng malawak na spektrum ng mga kakayahan ng militar upang tumugon sa anumang krisis o contingency sa rehiyon. Bukod sa USS Nimitz, ang Carrier Strike Group ay nagtataglay ng mga fighter jet squadron ng Carrier Air Wing 17 at binubuo ng destroyer squadron na Destron 9 na kinabibilangan ng USS Gridley, USS Lina Sutcliffe Heavy at USS Cortes Eduardo. Ang mga barko ay kasalukuyang tumatakbo sa US 7 Fleet Area of Operation, ang pinakamalaking forward deployment number fleet ng US Navy. At dagdag na balita mga kabayan, habang magkasamang naglalayag ang mga barko ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea kahapon, abay isang barko ng China PLA Navy ang naglakas loob na lumapit sa BRP Apolinario ng Philippine Navy. Sa video mula sa Philippine Navy ay kitang lumapit ito sa likurang bahagi ng barko ng Pilipinas. Ayon sa report ng Philippine Navy, ang barko ng PLA Navy ay isang Jiangkai class frigate, ngunit lumayo ito nang makitang papalapit na ang isang littoral combat ship ng Amerika na USS Savannah, habang ang isa pang warship ng Amerika ay nagpalipad naman ng isang helicopter. Ayon sa report ay nagpalitan din umano ng mga radio challenge ang mga barko ng Pilipinas at China, ngunit hindi na idinitalye ang kanilang usapan. Nagpatuloy ang operasyon ng mga barko ng Pilipinas at Amerika at sinasabing hindi naman nakakaapekto ang ginawang paglapit ng isang barko ng China.